My topic is retraction of Rizal. Si Jose Rizal ay isa ring novelista or manunulat. At ang dalawa sa tanyag na sinulat ni Jose Rizal ay si Isno, No Limitary at El Filibusterismo. Sinulat ni Rizal ang No Limitary upang ipagtanggol ang mga Pilipino at ang bansa sa paninirampol na ginawa ng mga Kastila at maihayag ang maling paggamit na reliyon dahil ginagamit nila ito sa paggawa ng muli. Next, yung El Filibusterismo. Isinulat ni Jose Rizal ang El Filibusterismo upang ialay sa tatlong paring martyr o mas kilalang bansag na Gomborsa. Ang layunin ni Rizal sa pagsulat ng El Filibusterismo ay upang hikayatin o gisingin ang mga Pilipino upang lumaban para sa kanilang karapatan. Nung nalaman ng mga Kastila yung tungkol doon sa sinulat ni Jose Rizal, hinanap nila si Jose Rizal at pinakulong. Dahil natatakot sila na baka magkaroon ng idea or magkaroon ng lakas ng loob yung mga Pilipino na lumaban. Kaya pinakulong nila si Rizal. Ang topic ko is Rizal retraction. If Rizal retracted, he would not be executed, but he was executed, therefore Rizal did not retracted. So, naniniwala ba kayo nag-retract si Rizal? So, una, i-define muna natin kung ano yung retraction. Retraction, the action of drawing something back or back in, a withdrawal of a statement, accusation, or understating. So, yung sa Tagalog, anong pagbawi? So, parang sinabi nila na binawi ni Rizal lahat ng mga sinulat niya about sa may Catholic Church, sa Espanyol, parang binawi niya lahat ng mga sinabi doon. Pero, naniniwala ba kayo nag-retract si Rizal? Siyempre, kung nag-retract talaga siya, bakit pa siya pinatay? Bakit pa nisikip si Rizal? Siyempre, dapat kung nag-retract talaga siya, dapat binigyan ng magandang libing si Rizal, hindi doon lang siya nakalibing sa hindi magandang doon. And then, sabi din daw, ay may dalawang tao. Yung isa, naniniwala na nag-retract si Rizal, tapos yung isa, naniniwala na hindi nag-retract si Rizal. So, may mga evidences. Yung una, yung evidence na nag-retract si Rizal is yung mga evidence ng mga Catholic Church. So, sabi nila, kaya daw nag-retract si Rizal kasi gusto ni Rizal na ikasal siya kay Josephine Franklin sa may Catholic Church. Pero hindi sila ikakasal sa Catholic Church kapag hindi daw nag-retract si Jose Rizal. Bago pinatay si Jose Rizal, nag-retract muna daw siya at gusto niya ikakasal siya kay Josephine Franklin. So may mga nakita daw doon na mga evidence na nag-retract talaga siya. Pero sinabi ng mga tao na hindi naniniwala na nag-retract si Rizal, kaya hindi sila naniniwala kasi bakit pa pinatay si Rizal, bakit hindi siya binigyan ng magandang libing kung nag-retract naman talaga siya, kung binawag naman talaga niya yung lahat ng mga sinabi niya at sinulat niya. So, ito yung mga nakasulat sa may retraction. Rizal retraction. I retract with all my heart whatever in my works, writing, publication, and conduct has been contrary to my character as son of the Catholic Church. I believe and I confess whatever she teaches, and I submit to whatever she demands. I abominate masonry as the enemy which is one of the church, and as society prohibited by the church, that yet use his son, Prelate may, as the superior ecclesiastical authority, make public this spontaneous manifestation of mine in order to repair the scandal which my act may have caused its
so that God and people may pardon me. Manila 29 of December of 1896. So, there are four interaction of the text of this reduction. The first was published in La Voz Española and Diarios de Manila on the day of the occasion, 30 December 1896. The second text appeared in Barcelona, Spain on the magazine La Juventud. A few months after the accusation, 14 February 1897, from an anonymous writer who was later on revealed to be Father Vicente Balugar. However, the original text was only found in the Archdiocesan Archive on May 1936, after almost 4 decades of disappearance. Okay naman po yung the Balaguer testimony. Ito po yung testimony na nagsasabi daw na si Rizal daw ay bumalik sa simbahan, tapos parang binawi niya yung sinabi niya tungkol sa may sa may simbahan, tapos sa may mga pare. Yung sinabi niya tungkol doon. Tapos may apat yan siya na may apat siyang version na nilabas yung yung testimony tungkol kay Rizal yun sa pagbalik niya. Noong una naman, nilabas yun noong pagpatay ni Rizal noong December 30, 1896 ng La Voz Española. Yun yung una yun yung ni Rizal, yun yung unang nilabas. Tapos tawag yan yung, meron kasi yan apat siya na version eh. Meron siyang parang meron sila yung sa apat na yun lahat sila may pagkakaiba, katulad na lang ng testimony ni Balaguer testimony, tsaka ni tawag yan ni Voz Española. Yun parang marami siyang version pero parang magkakaiba. Parang wala pa rin naman napatunayan doon na saan ba talaga doon yung tama na na binigay na or tama na testimony ni Rizal about sa simbahan, yung binawit niya na sinabi niya doon tungkol noon. Sa akin po is eyewitness account of last hour of Rizal. December 30, 1896, ito ang petsa ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Siya ay namatay sa pamamagitan ng firing squad sa lugar ng Bagumbayan, Manila na ngayon kilala sa pangalang Lunita Park o Rizal Park. Si Rizal ay kilala bilang isang bayani ng ating bansa dahil sa kanyang pagkamakabayan at katapangang taglay. Gamit ang kanyang talino, pagkamakabayan at katapangan ay nakagawa siya ng isang sandata na mas malakas pa sa itak at baril dahil sa bawat pahina na isinulat ni Dr. Jose Rizal ang kanyang katapatan, determinasyon at gusto ang palaya ang ating bansa sa kamay ng mga Espanyol. Noong kasagsagan ng pananakot dito sa ating bansa ng mga Espanyol, si Dr. Jose Rizal ay isa sa mga nakapaglaban sa mga Espanyol gamit ang kanyang katalinuhan, talento at determinasyon. Ngunit ang hindi niya alam na ang mga ginawa niyang sulat ay lihim na nagpagalit sa pamunuan ng Espanya. At inisip ng mga Espanyol ang mga isinulat ni Dr. Jose Rizal ay mga sulat na nakakapinsala sa kanilang hugbo. Ang dalawa sa mga sinulat na nobela ni Dr. Jose Rizal is yung na nagpagalit na gusto sa mga Espanyol is yung ito mga Maulimitang Pere tapos El Filibusterismo. Dahil yung nobelang El Filibusterismo ay naglalathala ng mga katiwalian, kasakiman at korupsyon na ginagawa ng gobyerno ng Espanya dito sa ating bansa. Matapos malaman ng pamunuan ng Espanya na ang librong iyon ay hindi na kumukontra sa kanila, ay kaagad itong binan ng mga Espanya at pinagbawal sa maraming lugar dito sa ating bansa. Nabasahin. At dahil sa pangyayaring iyon ay itinuloy
traidor at kaaway. Dahil sa pangyayari iyon ay kaagad din pinagutos ng pumutuan ng Espanya na dinahuli si Rizal. Nahuli siya ng mga sundalong Espanyol sa Barcelona, Spain. At doon nakulong ng maikling panahon. Pagkatapos nun, dinala siya sa Pilipinas, tapos tinulong naman siya sa Fort Santiago. Tapos December 26, 1896, ang betya ng huling paglilitis ng Korte Militar sa kaso ni Dr. Jose Rizal at kalaunan ay napatunayan na nagkasala siya sa kasalanang rebellion, sedisyon, pakikipagsapuatan sa mga taong naging kalaban ng mga Espanyol. Dahil naniniwala ang mga otoridad na ang mga isunulat ng mga Espanyol ay nakakabatay at sulat na nag-uudyok sa pamamayang Pilipino na maging magsik laban sa kanila noong December 29, 1996 is kung saan binasa ni Kapitan Rafael Dominguez sa harap ni Dr. Jose Rizal ang kanyang katol na kamatayan at gagawin ng katol na iyon sa kinabukasan. At nang sumapit ang bandang alas 7 ng umaga ng parehong araw, nilipat si Dr. Jose Rizal sa kanyang huling selda na tinatawag na selda ng kamatayan. Sa Fort Santiago at doon tumanggap siya ng maraming bisita kabilang ang mga tagapagpayo, ilang opisyal ng Espanyol at ilang mga pare ang kanyang mga dating profesyon at doon itinalakay ni Dr. Jose Rizal ang kanyang katwiran, paniniwala at salubin para sa bayan. Matapos ang araw na iyon, kinabukasan dumating na ang araw kung saan hahabulan na si Dr. Jose Rizal ng kamatayan. December 30, 1896, pinatayo si Dr. Jose Rizal sa harap ng Pagbubayan, Manila na ngayon Lolita Park o Rizal Park na nakagapos ang mga kamay, nakapiling ang mga mata habang nakatalikod. Ngunit bago makalabit ng mga executioner ang kutilyo ng mga baril ay nakapagbitaw si Rizal ng isang salita at ito ay consumatum est na ibig sabihin is tapos na. Matapos iyon ay binaril si Rizal habang nakatilipod. Gayon pa man kahit sa dami ng tama ng baril, Dr. Jose Rizal ay sinilit niya pa rin humarap sa mga tao. Ngunit siya ay natumba at ibihaya na sa harap sa araw ng ating bandila. Si Dr. Jose Rizal ang unang manunulat na namatay para sa bansa ay lumalaban sa bansa. Yung mula sa mga Topic ko po is account of the Caribbean different dates and dates. So, ito po. Ang pesa po, ang tradisyonal na ibinigay noong August 23, 1896. Ito ay ang revolusyon na yung ninunong Pilipino na si Andres Bonifacio at ang kanyang ilusang katipunan ay pinulit dumano ang kanilang sigula. Mga sertipiko ng buwis sa komunidad bilang simbolo ng kanilang paghihimagsik laban sa Espanya. Ngayon pa man, ang ilang mga historiador ay nangangwira na ang kaganapan ay naganap pagkaraan ng ilang araw noong August 26 batay sa iba pang mga record ng kasaysayan at mga ulat ng saksi. So, ang occasion po ay ibinigay bilang Pugadlawin, isang baryo sa ngayon ay Quezon City. Ngayon pa man, ang ilang mga mananalaysay ay nangatwiran na ang kaganapan ay aktwal na naganap sa Balintawak, isang pong lugar sa Quezon City. Ang pagka-nito ay nagmula sa katotohanan na ang mga hangganan ng mga lugar na ito ay nagbago sa paglipas ng panahon at ang mga